umaga sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Marikina Polytechnic College upang magtanong sa mga estudyante kung kilala pa ba nila si Dr. Jose Rizal. Di ba? Oo naman. Tuwantig pahapyaw na si Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani. Kilala pa kaya sila ng mga kabataan? Malalaman natin yan. Tara! Ngunit bago ang lahat, ay kilalanin muna natin ang ating pambansang bayani, walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Ang kanyang totoong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda at ipinanganak noong Hunyo 19 taong 1800 at 61 sa Calamba, Laguna. At ikapito sa 11 anak, nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. At alam nyo ba, na ganito lamang katangkat si Jose Rizal? Siya rin ay nakapagsalita ng mahigit na 20 wika kabilang ang Espanyol at Ingles. Siya din ay mahusay na manunulat at ang ilan sa kanyang mga isinulat ay ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ito rin ang nobelang naglantad sa pang-aabuso ng mga Espanyol. At nagmulat sa mga Pilipino sa mga hindi magandang nangyayari sa Pilipinas at maghangad ng mas magandang buhay. Nagtapos ang buhay ni Jose Rizal noong Disyembre 30 taong 1800 at 76 sa Bagong Bayan na mas kilala ngayong Luneta Park. Ngayon ay mas kilala na natin si Jose Rizal, ay handa na tayo para gawin namin ang panayam sa mga estudyante ng Marikina Polytechnic College. Kilala mo po ba si Jose Rizal? O kung kaya nyo po, magbigay po kayo ng impormasyon tungkol sa kanya. Alam ko lang about him is marami siyang sinulat and also isa din yung El Filibusterismo and Noli Me Tangere. Kilala mo po ba si Dr. Jose Rizal? Tsaka pwede ka bang magbigay ng kaalaman mo tungkol sa kanya? Kahit konti lang. Kilala ko si Jose Rizal. Sa aking opinion, si Jose Rizal ay isang pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala mo ba si Jose Rizal? Pwede ka bang magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanya? Si Jose Rizal, kilala natin dito sa Pilipinas bilang isang bayani. Siya ay nakipaglaban sa pinaglaban niya yung karapatan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, kaya siya ay tinuring na bayani. At hanggang ngayon na marami yung kumikilala sa kanya. Kilala mo pa po si Rizal? Tapos pwede po ba kayong magbigay ng konting impormasyon tungkol sa kanya? Opo, sa Rizal po, kilala po siya bilang number 1 na bayani sa Pilipinas. At kilala din po siya bilang nagsulat po ng El Filibusterismo at saka Noli Me Tangere. Kilala mo ba si Jose Rizal? Siyempre, kilala ko si Jose Rizal. Siya yung pambansang bayani natin na maraming nagawa para ipaglaban yung bansang Pilipinas. Kasi siya yung madalas, siya yung nagbigay sa atin ng reason para lumaban gamit yung mga education or talino na natutunan natin sa kanya. Siguro yung dahil yung parang yung kung ngayon natin siya, aakma natin siya sa panahon natin ngayon. Siguro kasi yung parang political ngayon natin, medyo alam mo yun, hindi naman sa pero opinion ko, pero parang hindi okay ang bansa sa mga nakaupo ngayon. Siguro yung mga gano'n na maging mulat yung mga Pilipino na wag sila makontento sa mga nakaupong kurap, yun yung siguro yun yung point na parang magiging aral sa atin na makukuha natin kay Jose Rizal na na ginawa niya dun sa mga akda niya. Yun din yung isa sa aral na makukuha natin. Siguro dahil sa pagpapahalaga niya ng edukasyon at dahil ngayon yung mga bata parang hindi na pag-aaral yung inaatupag nila puro social media na lang, ganyan. Tapos parang wala silang pakialam sa grades nila, bahala na yan o makapasa or hindi. Ayun nga, yung mga nasulat niyang akda na inaakala ng mga tao na inaakala ng ibang tao na inaatake yung mga priors nga, yun nga, yung akda na sinulat niya na nakakatulong pa rin sa bansang Pilipinas, kagaya na lang ng edukasyon na lalo niyang pinagyayaman. Kumbaga sa henerasyon natin,
maraming mga tao na yun nga, mga nabubulag-bulagan sa pera, ganon, at mga bagay na walang patutunguhan. Kahit isa lang, wala naman yung and di ba nga, syempre si Jose Rizal yung pinakahiro na sa akin. So para sa atin, hindi lang basta isa yun kasi hero yung Siguro yung dahil yung parang yung kung ngayon natin siya, aakma natin siya sa panahon natin ngayon. Siguro kasi yung parang political ngayon natin, medyo alam mo yun, hindi naman sa pero opinion ko, pero parang hindi okay ang bansa sa mga nakaupo ngayon. Siguro yung mga gano'n na maging mulat yung mga Pilipino na wag sila makontento sa mga nakaupong kurap, yun yung siguro yun yung point na parang magiging aral sa atin na makukuha natin kayo sa Rizal na na ginawa niya dun sa mga akda niya. Yun din yung isa sa aral na makukuha natin. siguro dahil sa pagpapahalaga niya ng edukasyon at dahil ngayon yung mga bata parang hindi na pag-aaral yung inaatupag nila puro social media na lang, ganyan, tapos parang wala silang pakialam sa grades nila, bahala na yan o makapasa or hindi. Ayun nga, yung mga nasulat niyang akda na inaakala ng mga tao inaakala ng ibang tao na inaatake yung mga priors nga, yun nga, yung akda na sinulat niya na nakakatulong pa rin sa bansang Pilipinas, kagaya na lang ng edukasyon na lalo niyang pinagyayaman. Kumbaga sa henerasyon natin, maraming mga tao na yun nga, mga nabubulag-bulagan sa pera, ganon, at mga bagay na walang patutunguhan. Kahit isa lang, wala naman yung and di ba nga, syempre si Jose Rizal yung pinakahiro na sa akin. So para sa atin, hindi lang basta isa yun kasi hero yung Ito for me lang since sa piso nga siya nakalagay, siguro, and may mga nagawa rin na pera na nakalagay sila Aquino, di ba? Yung mga ibang bayani, tsaka ibang presidente, yung mga marami ding naambag sa Pilipinas. Di ba may 500, may 1,000, may 50, may 20, di ba? May 5 pesos, may 10 pesos, may 20 na barya din. Siguro kasi kaya siya sa piso is siya yung parang number 1 na tumatak sa Pilipino. Siguro sa piso kasi di ba pagsimula kasi bata tayo, kilala na natin si Rizal. Kaya siya yung unang-una na nakikilala natin na hero. Yun, kasi kadalasan yung ibang hero, kung paano tayo, hindi pa natin yung kilala, sila Andres, ibang mga naipaglaban sa mga smart, hindi nila kilala yun. Pero yung si Rizal, talagang ako, simula pa lang, kilala ko na si Rizal. Siya yung naipaglaban sa pang-Espanyol, gamit yung mga sulat niya. So siguro yun yung idea ko kung bakit si Rizal yung nalagay sa piso, kasi siya yung number 1 na bayani. Ayun nga, sa piso, para maalala natin lahat ng sakripisyo at pagod na ginawa niya para sa bansang Pilipinas, kasi hindi mabobo yung 1,000, 10,000 gano'n. Siya yung una nating nakikita kapag sa piso natin, lahat ng sakripisyo na ginawa niya. Yes, kasi dito natin matututunan kung paano talaga yung mga dapat. Kasi hindi naman natin alam lahat kapag hindi natin pinag-aral. Thank you po, ma'am. Thank you po. Good afternoon. Merong visa. Kasi talagang ngayon, di ba siya ang nagano ng kabataan ng pag-asa ng bayan? Which is tayo yon, which is lahat ng nasa paligid natin na under age, mga 21 pababa, lahat yung kabataan. So lahat sila pag-asa ng bayan at siguro ngayon sila yung hope natin sa mga nangyayari ng crisis sa Pilipinas. Especially sa mga kasi syempre halos lahat, ilang percent na yung bumoboto sa mga kabataan ngayon. Kaya malaking tulong ito para ma-change yung problema siguro ng Pilipinas, parang gano'n. For me lang gano'n. Kasi tayo as a kabataan, marami tayong kayang gawin na changes. Hindi lang sa political, hindi lang sa mga
nasa paligid natin. Kundi marami talaga eh. Alam mo yun, hindi natin siya makupoint out isa-isa, pero marami. Maraming salamat sa pag-unlock ng interview. Thank you. Thank you din. Ngayon, kasi hanggang ngayon naging inspirasyon yung mga sulat niya. Lalo na sa pagdating sa kabataan. Kaya sabi nga niya doon na ang kabataan yung pag-asa ng bayan. So, ibig sabihin, sinabi niya yun kasi hanggang ngayon, habang may mga kabataan, talagang may pag-asa. So, ito naman talaga yun yung sinabi niya na yun. Kaya yung mga sulat niya, yung mga ginawa niya dito, hindi lang naging kumbaga hindi naging basura. Hanggang ngayon, patuloy pa rin na inaano natin bilang isang Pilipino. Bilang din mga kabataan, ayun, nagagamit natin yung mga nag-start tayo. Yung kwento, alam naman natin yung kwento yan sa mahirap. Hindi naging madali yung journey niya sa pakikipaglaban sa mga Islam. Kaya, ayun, Oo. Kasi ngayon, kilala pa rin din naman natin yung sinulat ni Rizal, di ba? Yung No Limit ang Here, ganyan. Tapos, meron pa din naman siyang mga sinulat na kilala din ng mga tao. Tapos, yung mga ginawa niya sa bayan natin, naaalala pa rin natin. Tapos, yung kultura natin yun na sinusunod, syempre, galing din sa mga ninuno nun dati. Syempre naman, may halaga pa rin siya ngayon kasi nagagamit natin siya ngayon para lumaban sa mga maling ginagawa ng mga tao, lalo na sa mga gobyerno, sa mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kumbaga nagagamit natin yung utak natin para bumoto ng tamang tao. Kaya ganun na lang kalaki yung impluwensya ng mga akda na sinulat niya, pati na rin yung edukasyon na mamulat tayo sa maling ginagawa ng mga tao. Ang masasabi ko lang ay kilala pa rin si Dr. Jose Rizal ng mga kabataan ngayon at patuloy na kinikilala ang kanyang dalawang sinulat na naging daan upang mamulat ang mga Pilipino sa kalupitan ng Kastila. Ito ang No Limit ang Here at ang El Filibusterismo. Base po sa mga nakuha naming sagot, ang talagang nagmarka sa akin ay yung pagpapalagay nila sa mga ginawa at sakripisyo ni Jose Rizal para sa Pilipinas at yung pagpapalagay din po nila sa edukasyon, kagaya ng ginawa ni Rizal. Itinuro dito ang kahalagahan ng bukas sa pag-iisip at paggalang sa iba't ibang pananaw. Ipinaalala rin ang kahalagahan ni Rizal at ang pangangailangan patuloy na mag-aral at matuto sa kanyang buhay. Bilang kabataan, responsibilidad nating ipagpatuloy ang kanyang pagpamana at magtrabaho para sa magandang kinabukasan para sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Batay nga pala sa mga na-interview naman nakarang-araw, napansin ko na kilala pa rin nila si Jose Rizal at kung ano man naging nagawa nito para sa ating bansa, kung ano yung naging ambag niya para sa ating kalayaan at kung ano mga sinulat nito tulad ng El Fili, ng Noli. Mas nakalala ko si Jose Rizal at lahat tayo ay may kasagutan patungkol sa kanya dahil isa siyang mabuti at mapagmahal na bayani at marami siyang naipamulat sa ating bansa tulad ng kanyang mga akda na No Limit ang Here at El Filibusterismo. Pinamulat niya ito sa mga Pilipino, ang mga kalpitan ng mga mananakop at ang kahalagahan ng edukasyon, katarungan at pagkakaisa. Ayon sa panayam, halos lahat sila ay nakilala si Rizal at kilala rin nila yung dalawang sinulat niya sa Rizal ng No Limit ang Here at El Filibusterismo. At isa pa doon na tumatak sa akin ang sagot ng halos lahat ng aming nakapanayam ay ang tungkol sa edukasyong isinulong ni Jose Rizal para sa mamayang Pilipino at ang importansya ng edukasyon para sa kalayaan ng ating bayan at ang naging daan ito para sa pag-unlad ng ating bayan. Base sa ating pananaliksik at paghingi ng mga opinion galing sa ibang tao, mas nakilala natin at nagkaroon tayo ng idea kung paano nila nakilala si Rizal at kung paano nila mas nakilala sa kung paano si Rizal. So, number one question is, how do I think Rizal would view Philippines today? I think magiging masaya siya at proud sa nagawa niya way back. Since sa ngayong henerasyon is makita niya talaga na ang mga tao ngayon is may kalayaan at kaya na nilang gawin yung kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Which is, ayun yung pinaglaban niya ng panahon niya. And also, magiging proud din siya sa mga tao na hanggang ngayon pinag-aaralan at inaaral yung ginawa niyang kabayanihan sa bansa natin. Lumipas man ang mahabang panahon, patuloy pa rin kinikilala ang kadakilaan, kaalaman at katapangan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Marami pa ring mga kabataan ang ginagawa siyang inspirasyon upang mabago ang maling sistema sa kasalukuyang panahon. May kabataan pa rin na ginagawa ang lahat ng pagsisikap para sa ikakaunlad ng lahat at patuloy na itinatanim sa utak ang sinabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Bilang kabataan, sana ang sinabi niyang iyan ay ating mapatunayan. Ang tanong kung si Rizal ay nasa puso nating mga kabataan, kaya nating makipaglaban sa maling sistema ng administrasyong kasalukuyan?